Ano po ba ang ibig sabihin ng basic illiterate at basic literate at yung functional illiterate at functional literate? Sige po. Actually, yung balita naman po na lumabas ngayon is the same as before, no? Wala naman pong nagbago doon sa a few months ago tsaka sa ngayon. Pero yung diferensya po talaga ng basic tsaka ng functional literacy is sa basic literacy, nakakabasa ka pero hindi nakakaunawa. Pero sa functional literacy, ibig sabihin, nauunawaan mo yung binabasa mo. There is comprehension. So yun yung mahalagang pagkakaiba ng basic literacy at functional literacy. At siguro ipaliwanag din po natin sa lahat ng nakikinig na yung definition kasi natin ng functional literacy, noong 2024 lang natin in-update. Kasi matagal natin ginagamit ang nakakabasa kahit hindi nakakaunawa necessarily as a definition for functional literacy. Kaya talagang tumaas po talaga yung figure kasi chinek talaga natin noong 2024 sa pamamagitan ng PSA kung sino talaga sa mga Pilipino po ang nakakabasa at nakakaunawa at hindi. Oo, yun. So at least malinaw na basic literacy, nakakabasa pero hindi nakakaunawa. Functional literacy, ito na yung nakakaunawa at naiintindihan yung kanyang nababasa. Sir, dito sa Yes po. Oo, dito sa nakaraang pagdinig, ang ipinupunto natin yung functional illiterates dito sa Pilipinas since 1993, after 30 years, imbis na umayos, mas dumoble nga po. Pag-usapan po natin, ano po ang dahilan nito? Bakit ganito po ang nangyari? May iba't ibang dahilan. Unang-una, nagpalit nga tayo ng definition. So dati baka binilang nila yung mga kahit hindi nakakaunawa as hindi bahagi nung bilang na to ng functional literacy. So talagang tumaas siya dahil nagpalit po tayo ng definition. Ikalawa, syempre yung population natin dumami din. Pero ikatlo, yung nakita nga po natin, actually yung pinakapunto po nung pagdinig is kaya po pinaghiwalay-hiwalay yung dating Department of Education, Culture and Sports. No? Dati isang ahensya po yan, ginawang DepEd, CHED at TESDA pagkakahiwalay. Tapos hiniwalay din yung National Commission for Culture and the Arts, yung Philippine Sports Commission. Yung punto po nung unang EDCOM noong 1993 is para makatutok po sana ang DepEd sa basic education. Kasi nung panahon na yon, sinabi nila yung functional illiterates natin, 14.5 million. Nasa konteksto po nung panahon ng 1990s is malaki na rin pong bilang kasi yung population naman natin hindi kasing dami sa ngayon. Pero ang nakita po namin nga, ang tanong lang naman, pagkatapos po ng 30 taon, problema pa rin po natin yung functional illiteracy. And isa sa mga dahilan pong nakita namin ay talagang hirap po yung buhay ng DepEd kasi napakaraming karagdagang responsibilidad na pupunta sa kanila. Kahit na tinanggal na nga yung CHED, TESDA, NCCA, PSC, na kung dapat sa pagnanais po ng batas noong 2001, noong binuo ang Department of Education na nag-focus sa basic ed, ay makatutok ito sa literacy. Ang nangyari po simula noon, ilang daang batas, polisiya, ang ipinasa na nagdagdag ulit ng responsibility sa DepEd. Kaya talagang mahirap po ang trabaho ng DepEd. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!